Hi guys! Welcome back to my channel! Kain tayo for this video! Kain tayo ng kanin pang construction. Ayan, napakadami. Breakfast and lunch. Tapos walang patis dito. So, lagay na lang ako ng asin, lagay ako ng sabaw at sili. Para parang patis na din. Maalat, diba? Bawal kasi patis dito. Tapos, ang ulam natin is tinola. Kain tayo guys, habang nakikinig tayo kay Atty. Libayan. Ganito kasi yan, kung bakit, bago ko pakinggan yung dahilan niya, mga kabatas natin. Para matuto tayo ng batas natin. Bibigyan ko rin kayo ng dahilan. Kasi mga kabatas natin, di ba ganun naman talaga ang multo? So pag nagmumulto yung cellphone nyo, pag lilingunin nyo, wala na. Ang nangyayari dito na multo yung cellphone niya. Paglingon niya sa cellphone niya, wala na. Ganun naman talaga ang mundo, mga kapatid natin. Pero hindi naman talaga ako yung magpapaliwanag dito. Siya yung magpapaliwanag at tignan natin, mga kapatid natin. Edit natin. Kung, edit natin. Makina style. Okay. Ito ko ito. Ayan. Edit na. Mga kapatid natin, ibangga natin ito doon sa kapag nawala yung isang bagay. Diba? Kapag nawala ang isang bagay, ano yung napag-usapan natin noon? Yung definition sa Jessica Soho, na huwag mong ilagay sa kanin. Ang gawin mo, i-surrender mo yun sa otoridad. O kaya sa mayor's office. Para hahanapin doon kung sino ang may-ari. Otherwise, pwede kang makasuhan ng theft o kaya pagnanakaw. Nawala na yun na mga kapatid natin, kailangan mo pang ibalik. Ito, nakapatong sa stante. Na may-ari ng shop, mga kapatid natin, di ba? So, mga kapatid, naiwan. Edit ulit, makilis tayo. Tapos biglang minulto. Violation ng anti-fencing law din yun. Di ba? Ano bang anti-fencing ng tindahan mo? So sabi niya, dapat nasa loob ka ng tindahan. Sabi ko, sabi, bakla, matalino ka pa naman. Oh, alam ko. Ikaw, Otlong, panoorin mo ito para lalo kang maging matalino. Para lalo kang maging matalino, Otlong, panoorin mo. First time ko mapanood, napanood ko lang siguro ito, mga forward sa akin. Tapos, umpisa pa lang, meron akong pwedeng i-discuss eh. So, hindi ko pinanood yung buo. Hindi ko alam na sobrang love trip pala itong buong ito. Dami ko na ba kaya? Ni Otlo. Siyempre, consummated. Nakuha niya eh, di ba? Na-dispose niya nga eh. Ang kaso dito, mga kabatas natin, theft kapag nanakaw. Bakit theft? Kasi without force upon things, wala kang sinira na bagay, o kaya walang intimidation against persons. Kasi mga kabatas natin, kapag nag-break-in ka sa isang bahay, yung sinasabi niya, o kaya sa store, sinira mo yung padlock, may paninira ng mga bagay, sinira mo yung pinto, robbery, yung magiging kaso. Kain construction kapag ka. Naman tinutukan mo ng baril o kutsilyo yung isang tao, tapos ninakawan mo, robbery din yon with force or intimidation against persons. Yun yung kaso. Dito, theft lang kasi walang forced upon things at saka force or intimidation against persons. Diba? Consummated, of course. Kasi nako-consummate ang theft kapag meron ka ng free disposal over the property. Anong ibig sabihin doon? Malaya ka nang gawin kahit ang meron kasing kadamit nga ni natin niya magalong si Otlo. Hindi, naka-yellow rin kasi itong Otlong dito. Naka-yellow ka rin. Yun, mga kabatas na. Sabi, itsura niya nakaka-intimidate attorney. Huwag kayong gano'n. Ano yan? Ad hominem yan. Ad hominem. Ito mga kabatas natin, meron na siyang freedom. Meron na siyang kakayahan na i-dispose yun. Dinispose niya na nga, binenta niya na nga, di ba? So, consummated na yung theft dito.
Iika-ika ito na. Ito, play natin. Okay lang. Ano binenta na nga? Saan mo binenta para makuha ko natin yung pera? Para makuha ko namin kailangan ng pera. Kailangan namin ng cellphone. Dahil yung mga utak yung kailangan namin. Ano din yung SIM card, hindi ko sinira. Mabait naman pala siya. Napakalupit. Hindi niya ninakaw. Hindi sinira yung SIM card, pero binenta niya. Pero obviously, mga kabatas, intent to be ito dyan. Alam nyo, tulad na lang yung sinasabi, ang pinaka-importante kapag ang tao ay magnanakaw. Theft, yung intent to gain. May intent to gain, binenta niya nga. Di ba? Tuloy natin. Binenta mo, intent to gain. Ito sabi ni Bernadette de la Cruz, sabi niya, sarap maging kagrupen sa final debate. Sa mga thesis at feasibility study, sabi niya, ang susuko yung pan. May dahilan siya sa lahat no? Wala doon siyang record ng pagnanakaw. Ngayon meron na buong Pilipinas pa. May alam. Harang ka pala dyan. Talaga? Ano sabi mo? Wala akong record. Talaga? Ilang taon na namin kilala si Ermita, pati sa Malate. Meron ba ako? Oo, meron ka record doon. Kilala ka sa Malate, magnanakaw ka. Sabi mo kung kanino mo binenta para mawin pera, babae titibigay yung pera. Ito mga kapatas natin, binenta niya sa isang tao ito, no? Ngayon, binanggit ko kanina yung anti-fencing law. Sa anti-fencing law, dalawang pwedeng managot doon. Yung tao na nagbenta ng nakaw na gamit at yung tao na bumili ng nakaw na gamit. Pero mga kabatas natin, syempre, dapat obvious na nakaw yung isang bagay. Tapos, may kaalaman na ninakaw ko yung isang bagay para maging liable yung isa sa anti-fencing law. No? Kapag wala naman, di ba? Pwede sinabi ko breakfast and lunch to, kaya yun. Pa-construction yung kinain ko. Kasi alam nyo, bakit sinabi kong obvious na nakaw yung isang bagay? Ano na, 1:30 Pinili na. mo yung isang bagay, tapos yung nagbebenta sa'yo. No, nakalock yung cellphone, tapos yung touch screen niya, mukha ng ibang tao, obviously nakaw First na yun. video ko to niya. Binakaraw ko sa ito. Mga kabatas natin. Okay, tuloy natin. Ito sabi ni DIY player. Inosente di ba until... Baka interesado kayo, punta kayo kay attorney. Siyempre. No, pero ito yung sinasabi ko. Maglolokohan pa ba tayo? Attorney Randy Randolph Libayan. Kaya lang, tulad ng sinasabi ko, yung mga videos YouTube. na pinapanood natin dito, Facebook din. as Follow nyo na yan. fiction. Marami tayong matututunan kay For attorney. academic purposes lang. Pero, tulad ng sinabi ko, huwag na tayong maglokohan. Ginagawa ko nga, mga nagnunota sinasabi ko niya eh. pa lang, inamin niya na. Lahat ng mga importante sinasabi ko pa rin. Diba? Meron naman na siya pag-amin doon. Pero sinasabi Pakinggan niya ko siya habang nagtatrabaho. Tapos, yung pag-amin niya pag bago na ako yun ay hindi matulog, pagnanakaw. Diba? pakinggan ko ulit siya, sulat ako na sulat. Kumbaga, tapos na yung dito. Tapos na yung usapan, may CCTV na, tsaka may pag-amin na. Diba? Tapos na yung usapan dito. Tangin mo, tapang mo to, tigil sa mukha mo. Wala ko nanakaw eh. Tangin mo, yung piyesta ka, binigyan pa natin ng pera eh. Di man ako matalino, wala man ako pala. Hindi ko alam dito sa Ano subukan kung magkaroon ng kaalaman? Pamamagitan ng ito. Makapuluhan ba? Ayan, tingnan niyo po, pati ano ko, ninakaw ko yung cellphone. Dahil hindi ako magnanakaw. Kailangan kasi sinasaktaan ako, pinupulong pa ako eh. Eh, magnanakaw naman talaga eh. Hindi ako magnanakaw, never ko. Nakita mo na magnakaw iho. Oh, talaga? Hindi ako lang inigat sa buhay ko. Talaga? Hindi nakaw yun, hindi naman sa'yo yun eh. Oh, wow! Kaya sana, hindi naman punta doon. Magkakaharap kami, tatlo kami. Eh, hindi nga nakaharap sa ito eh. Oh, bakit mo iniiwan ang cellphone kung saan saan? Oo nga naman, ba't mo iwan yung cellphone mo kung saan-saan? Ewan ko. No, alam nung may-ari ng store kung saan yung pulis na pinagbigyan niya ng telepono. Diba? Huwag kung sino-sino ang kukuha. Kasi syempre kung saan niya dinala yun. O kaya kung sinurrender niya sa pulis, paano mo mahahanapin yung taong yun? Mahirap na. Diba? Tuloy natin. Yun na nga, di ba? Ikaw nanggaling na sa bunganga mo, kilala mo pa sa mama. Tandaan nyo, ang isang gamit na nakuha nyo, ibabalik mo dun kung saan nyo nakuha. O buhay na ako si Gawa. Ayaw niya, hindi niya talaga, ito nga kasi matalino pa naman siya. Alam ko. Oo.
nyo pa naman siya, kaya lang nga, mga kawadsas natin, hindi considered na theft o pagnanakaw yung sinasabi niya. Kasi siguro konti yung kaalaman niya. Mga kawadsas natin, huwag natin gagayahin si Uslom pati yung kanyang pangatwiran. Ang dami niya katwiran. Pare, ganito na lang. Ganito na lang. Yan, mga kawadsas natin, Pero hindi ko ninakaw. Una sa lahat. ba't may gumaganon sa dulo? Hi. Na mga kabatas natin,